Morning. Amazing morning po, Team Eagles. So ako po si Mentor Rafael Sunga, founder po ako ng Team Shera dito po sa Pampanga. So gusto ko pong i-share sa inyo yung naging journey ko po sa IM before po tayo pumunta dun sa gusto kong i-share po sa inyo, no? So pakilala muna po ako ulit. So makikita niyo po dito sa ipapakita ko sa inyo sa journey kung paano po yung nagawa po natin sa loob po ng 1 year and 6 months o 1 year and 6 months po yan tayo, no? So yan. Ayan. So ito po. Ang background ko po, yan po, 9 years po ako sa pagiging empleyado sa isang hotel po sa Manila, no? Pero hindi kasi ako nakapag-aral ng college. Kaya high school graduate ako, nagtrabaho ako sa hotel, and then 5 years din ako sa direct selling company. Kaya kahit papaano po, mayroon akong idea sa ganitong negosyo. Nung nagkaroon ako ng idea sa direct selling, sabi ko hindi talaga ako yayaman o mababago ang buhay ko kung nasa employment lang ako. Kaya anong nangyari po, nag-business din po tayo ng Chicken Star. So sinimulan po natin yan sa pamamagitan ng konting puhunan hanggang kahit pa paano po is napalaki po natin. So yun po yung traditional business. Ngayon, si Mentor Rap po, pagamat kahit pa paano bata pa, ang goal natin kasi parang gusto ko rin maranasan na mamuhay sa abroad. Kaya gusto rin namin talaga nung mag-asawa pa lang kami ni Kay, gusto namin talagang pumunta sa abroad. Kaso alam naman ng pagpunta sa abroad, hindi siya biro. So, kumbaga malaki yung finances na kailangan natin, no? So, hindi kami ma-approve, pero nung nagkaroon kami ng konting ipon, traditional business, okay, plan namin na pumunta na ng Canada noong 2024, April 6. So, bayad na lahat, pero mababago siya dahil lang po sa isang box ng barley. Okay? So, ito siya. Ito naman, kumbaga ano lang po ito before po ako mag-take, sobrang sobrang kulay pula lahat ng record ko. Akala ko healthy ako kahit medyo bata pa. So buti na lang nakilala natin si I Am Worldwide, no, yung product na barley. So naging normal na po na kumbaga late na to. Pero 5 times na po ako nagpa-lab test kasi gusto kong laging malaman kung ano yung status ng katawan natin para marami tayong magawa, 'di ba? Pag healthy tayo, marami tayong pwedeng magawa. So dito yung kwento namin, no? Hindi ko hinanap ang barley. Ang naghanap po niyan, nakita lang kasi sa Facebook na maganda daw ang barley, yung biyanan ko po na nasa bandang left side, no? So siya po yung naghanap ng barley sa Facebook at na-meet niya po si Abigail Lumpak, no? Naka-chat niya and then nag-order muna siya ng isang box. Ayaw nga namin pa-orderin siya kasi alam naman namin, ang daming supplement, ang daming barley din, eh baka ma-fake siya. So, nangulit at nag-order din talaga siya ng isang box, dumating yan at nakita niya dun sa 10 days na pag-inom niya kasi isang box lang in-order niya. Okay, naging maganda daw ang kanyang pakiramdam at naging okay. So, anong gagawin? Kasi siyempre puro 1,000 yon kapag hindi siya nagpa-member. So, magpapa-member dapat kami is copper package lang. Kasi ang goal namin is personal use lang. Although si Abby, dahil nakwento kasi ng biyanan ko na meron kaming konting idea sa ganitong industry, o, bumaba sila Abby, pumunta po dito sa Clark, SM Clark Minute namin. Hanggang nag-decide ako, sabi ko sa asawa ko, bakit di natin gawin parang extra income lang si Barley, no? Kasi pwede naman natin i-display sa store. Yun yung plano ko. Okay, so kaya nagpa-member po ako. Dapat hindi rin talaga ako Jade. Okay, na-push lang ako na mag-Jade. Syempre, negosyante, medyo kahit pa paano, iniisip siguro nila na kaya naman natin mag-Jade. Hindi po, no, ginawan lang din namin ng paraan. Kasi syempre, 200,000 is malaking ano talaga siya. Malaking pera pa rin po yan, pero hindi naman tayo nagsisi. So October 8, na-invite tayo. Dumating kasi sila sa Clark, sinama na ni Abby yung mga top mentors, no? At na-invite tayo dun sa 6 years anniversary ni IAM. So umaten kami. Okay, umaten kami. Kasi wala naman akong purpose. Ang purpose ko lang talaga dyan kay IAM is personal use kasi gusto ko maging healthy at madala ko sa Canada at magkaroon ako ng extra income. So tinignan ko kung si Maritoni talagang supplier. So hindi naman tayo nagkamali, no? Nakita natin si Maritoni talaga. At nakita ko yung event nyo na sobrang na-amaze ako at sobrang na-inspire ako. Kung kaya nila, sabi ko kaya din natin. Kaya dito bang sa right side, sabi ko sa asawa ko, ma, darating yung time, sabi ko, iba talaga yung declaration na darating yung time, isa na tayo sa ina-award na merong kotse o merong car. So, nangyari po ba? Nangyari yan, di ba? So, anong nangyari?
nung time na yan, kami pa lang ang member. Ako naman, ini-invite ko yung kapatid ni Mrs., yung dalawa, at si Mentor Joseph at si Joseph Sikat, ini-invite ko. Alam niyo po, napakaganda talaga. Produkto ako ng event. Nung makita ko yung event, kasi kami po talaga dito, independent kami kasi malayo upline namin. Kumbaga talagang self-study talaga, pero nung makita ko yung negosyo, 'di ba talagang yung mga dapat ikwento ng mga mentors sa akin, hindi na nila kailangan ikwento kasi nakita ko sa mismong 6 years anniversary, nakita ko rin si Fres. Grabe yung mga grabe po yung mga yung mga word of wisdom ni Pres, no? So, na-amaze ako. Hindi lang dahil dun sa opportunity, nakita ko yung kultura, yung culture nyo po, talagang dun ako napasali din talaga at ginawa tong negosyo. So, ngayon di na tayo nagpatumpik-tumpik. Sabi ko, October 14 kasi yon, trabahuhin na natin. Kasi September 26 ako sumali, wala naman akong plan na mag-workout kasi ang plano ko magbibenta-benta lang. So October 15, tatrabahuhin na natin siya sa tulong po ng Diyos. No? 9 days po, nabuo na natin yung Just for You. At tapos, noong October 27, nagawa na natin mabuo yung requirements po ng Sapphire. So, ang nangyari po sa loob po ng 1 month, di ba pa, kumita po tayo ng 300,000. Tapos naging top 9 po tayo sa buong month of October. So yan po siya, okay? So anong ginawa natin sa 300,000 plus? Okay? Nag-isip ako, sabi ko, parang 90% ayoko na pumunta sa Canada. Pero ang plano ko dapat kunin ko na lang sana is malita car kasi baka iwanan lang din. Pero gusto ko talaga kasi ng Ford. So, syempre, sabi ko malabasan natin. Hanggang dumating yung time talaga, hindi na namin option ang pupunta ng Canada. Nakita na namin yung purpose natin dito sa IAM, no? Kumuha tayo ng first month pa lang, nire-invest natin yung income natin. Okay. Ang nire-invest natin, kumuha tayo ng Fort Everest po, ng Titanium 2024. Okay, so eto yan. Ang purpose ko, malayo kasi yung office. Saan ko naman sila, kumbaga pag kami guest ako, syempre kailangan ko rin. Alam nyo, ang sasakyan, hindi yan sa pagyayabang. Naunawaan ko ang network marketing talaga kasi tools talaga siya. Kaya dapat dito, yung first na kailangan mo talaga sa paggawa ng negosyo, maliban sa laptop, okay, ang kailangan mo talaga is sasakyan. Okay, kailangan kasi nasa sales and marketing talaga tayo. So, yun yung purpose niyan. Okay? So, 2 months na ginawa natin, October, 15 days, November. Natapos ang November, na-unlock natin yung 500,000. So, sabi ko, grabe na to ma. Sabi ko, parang iba na yung nafe-feel ko. So, okay. So, nangyari, hindi natin nakuha yung Ruby dyan. Pero kung tutuusin, hindi ko talaga alam pa yung masyadong mechanics. Nakulang pa pala ako ng isang direct. Kaya hindi natin nakuha yan. Tapos sabi ko, dinideclare ko, siguro kayo po, pwede niyo pong gawin to. Kasi nakita ko rin to kay Mentor EK, yung declaration lagi. Lagi ko sinasabi, sabi ko, ayoko na ng Ruby. Gusto ko mag-emerald ako sa December. So sinabi ko po yun ng December 9 at nangyari naman po noong December 31. Nag-Emerald Elite Executive po tayo ng 2.5 months po, no? At umabot na tayo ng 860,000 po sa loob po ng 2.5 months. And then January po, syempre, lumabas na yung banner natin na Emerald Elite Executive na tayo, 1 million circle na rin po tayo. So, ganun po ang nangyari. At nagpagawa na po kami ng hub noong December 2. Kinuha ko na to, pero December 22 namin to inopen, no? So, ang sabi ko kasi problema, pwede pa po dati yung hub, no? Kumbaga para lang sa team namin to, headquarters. Kasi nagbi-visualize na ako eh. Sabi ko, kailangan may opisina tayo. Kasi kung lagi tayong nagmamakdo, 2 hours lang tayo doon, tapos 1,000 na yung per hour. Eh dito, sabi ko, unlimited na. Kahit 20,000 plus yan, kunin natin. At least, ang sabi ko, mamamaximize natin siya. Okay? Clear naman po ha, kasi hindi ko na po kayo nakikita. So, diretso lang po ako sa 50%, no? So dito po ako nagpalaki ng organization ko sa Pampanga, pero ang pinakamalaking team ko po talaga is sa Visayas. Okay, hindi ko na lang po nalagay yung picture dito. Okay, so ngayon yung luxury incentive naman na nakuha natin sa IAM Worldwide. So apat na pala siya, no? So yung luxury incentive natin December 22, nakakuha tayo ng Louis Vuitton na worth 210,000. Gucci naman po sa kay Mentor May naman po ito, no? So 76,000, Remoa, syempre 6 digit pa rin po yan. Tapos po yung shopping incentive nakuha rin po natin. Okay, so apat na incentive po ang nakuha natin sa loob po ng isang taon. Tapos po, ito po yung mga feature no, na meet ko na si Press ng malapitan. So nakausap ko rin siya ng 15, parang 15 minutes. So parang memorable sa akin yun. Kasi nga, syempre alam ko naman na
Siya yung may-ari, karamihan kasi sa may-ari, di naman sila nagpapakita eh. So, sinamantala na makausap at marinig ko yung mga word of wisdom ni Pres, no? So, ito yung mga time na kinlean namin yung mga incentive namin, no? So, yun siya. So, bagamat nakakapag-incentive din tayo, nakakuha ng free, so ginagawa na rin namin sa culture namin, sa mga downline namin, ang nagbibigay ng incentive once na nag-rank up. Okay? So, nagdo-domino po yan. So, hindi nagtagal, naglabas na tayo ng after 5 months na maglabas tayo ng Fort Everest, naglabas naman tayo ng Camaro sports car. Kasi po, alam nyo, naunawaan ko na. Kasi nga po, nag-build ako ng name, nag-build ako ng team ko. So, syempre, nagre-representative yan sa akin. So, syempre, nagre-reflect sa akin yan kung sino ako sa organization. So, gusto ko makita nila na from nothing talagang to something na na-achieve talaga sa IM Worldwide. So, hindi ko na pinatagal na maglabas pa ako ng resulta. So, kasi same din naman siya. Eh, bakit ko hindi siya bibilisan para at least hindi na rin ako nagma-monthly soon. Tatapusin ko na siya kasi yan ang magbibigay ng source of income na mas magandang resulta, di ba? So, yan siya, no? Naglabas tayo ng sports car Camaro. So, brand new po yan. Tapos po, nung bago po ako mag-isang taon, lagi kong pinipilit, lagi kong mina-mindset, nasabi ko, hindi dapat umabot ng isang taon, dapat mag-diamond ako kasi parang yun yung parang motivation ko, yun yung roadmap ko. So yun yung goal ko na sabi ko hindi ako papayag. Kaso kahit gusto ko man nung after 3 months, 4 months, 5 months na ako, 6 months, hindi ako nawalan ng pag-asa. Okay, bagamat ang dami rin nagda-diamond po, di ba? So, nakita ko kasi hindi siya basta-basta. Ang pagiging diamond, hindi dahil gusto mo siya, makukuha mo siyang ganun lang. Actually, hindi nga siya magiging diamond kung hindi siya duman sa matinding pressure. So, nakita ko may kulang sa nangyayari sa akin. So, ang nakita ko talaga, yung pagbibuild ng relationship. Ayoko kasi na makita nila na kumikita lang ako. So, gusto ko, magbibuild talaga ako ng relationship. At totoo naman yung relationship na binibuild ko. Hindi lang para mag-diamond ako. So, nung nakita ko na nag-build ako ng relationship sa kanila, so, nung dumating yung time na after mag-1 year na ako, sabi ko, tita, ready na ako. Baka naman pwede mo akong tulungan, di ba? Kahit mag-suffer ka lang, mag-groovy ka, di ba? So, ito yung gagawin natin. At tutulungan naman kita. Paano natin gagawin? So, teamwork talaga siya. Okay? Kailangan kasama mo yung team mo pag nag-run ka. Pero dapat 80% ng production is manggagaling talaga siya sa'yo. Pero syempre, blessing ka kapag ka dumami na. Ang kailangan talaga dito, numbers, no? Kailangan dumami rin talaga yung organization. Minsan may darating sa pinakababa. Nung nakita ko yung pinakababa, maganda yung naging RQB niya. Sinamantala ko na. Lahat ng upline kinausap ko, domino effect kasi yan. Kaya ano nangyari? 22 rank up po sa loob po ng isang buwan. So yun po yung nangyari sa amin. Ito po yung RQB ko sa left, 176,000. 106,000 naman po dito sa sa right. So yun po yung nangyari. No? Sa mga bago baka po hindi pa alam yung RQB, pero soon malalaman nyo rin po. No? So yan po kasi yung ah, ano natin, qualification po natin pag nagra-rank up tayo, no? Based po dun sa package. So nagkaroon tayo ng Diamond Walk sa SM Aura. So isa tayo sa parang pinaka-highlights doon kasi nga sa team po namin sa Ambassador, ako yung parang kauna-unahang nag-diamond po sa team nila. Okay? So, ito po yung maganda sa ano, no? Kung may mga employee po dyan, syempre pag normal na mga salary is 30 to 50. Pero sa IM Worldwide po talagang parang abnormal po kasi income dito, abnormal po kasi yung mga mindset din po, no? So sa mga bago, tingnan niyo po yung nangyayari, no? Ako po kasi dati, empleyado rin ako sa isang direct selling, 8,000 lang po per month po ang sahod ko. Pero dito sa IM Worldwide, naranasan ko pong kumita ng 500,000 lang po sa loob po ng 1 week. 'Di ba? Kung titingnan mo siya, i-divide mo sa 8,000, parang almost 6 years po, no? Pero dito po sa Worldwide is ano lang siya, tawag doon, 1 week, no? So, yun. After 1 week, 21,000. After 1 week, 37,000. After 1 week, 221,000. Okay, 795,000 in 1 month. So, yun po yung mga mararanasan niyo po dito as long na tuloy-tuloy lang po talaga. So, wala naman pong madali, kumbaga, pero napapadali kasi may mga nagbe-mentor naman sa atin. So, being a diamond, isa na tayo sa mga kasama sa mga
contract signing ng mga top mentors, ay ng mga bagong ambassador natin. So, yan yung nakikita ko na yung mga BODs na malapitan, di ba? So, syempre, lahat naman gusto na makaranas ng mga ganyang privilege, di ba? So, first time din na billboard ako sa EDSA, no, kasi isa na tayo sa mga Diamond Elite Executive, no. I think pang 48 ako nung time na binibilang ko nung kailan ako nag-Diamond. So, ang ano lang, hindi ko talaga siya nakita personal. Dati lagi akong dumadaan, pero nung lumabas siya, hindi ko man nakita. So, ano pa nangyari? Nakakuha rin tayo ng free car na worth 1 million, no? Saan ka makakita ng ganun, no? Kahit performer ka pa ng isang korporasyon, baka hindi ganyan, no? Na ganyan yung maranasan natin. Okay, so isipin nyo, no? Parang ito yan. Okay, so parang sa loob ng isang taon, nakatatlong car tayo. Ito naman yung travel incentive na free na natin nakuha. Nag-Vietnam na tayo, nag-Hong Kong na tayo, mag-Hong Kong pa tayo ulit. South Korea and then Switzerland, nakuha rin natin. Nakuha natin yung Hong Kong ng company. Nakuha rin po natin, syempre, yung Singapore. Syempre, pag diamond ka na, yun yung maganda, parang nagiging hot to hit ka na lang. Ang problema mo na lang talaga is makapag-create ka ng mover. Pero syempre, kukunin pa rin natin siya dun sa organic way. Okay? Kasi maganda, hindi tayo naglalabas. Okay? So, yun siya. Pero worst to worst naman yung kung kulang ka na lang, di ba? So, ganun talaga. Okay? Para mailaban natin. So ito yung sa Hong Kong, ito naman yung sa Vietnam. At syempre nakakapag-travel tayo ng libre. Syempre i-travel din naman natin yung team natin, 'di ba? So yung mga nag-Emerald ko tsaka yung isa sa mga nakuha ng mga nagpa-promo ko noon, pinadala ko sila sa Bali, Indonesia. Pero kami dahil sa sobrang busy din, hindi namin napuntahan yung Palawan. Okay, kaya ang ginawa ko po, inintay ko lang lumabas yung announcement ng Hong Kong kasi sabi is July siya. Okay, so sa ano po, hindi ko na Palawan. Ang gagawin namin sa Bangkok, Thailand na. Iko-convert ko yung Palawan. So i-bless din natin yung mga performer natin, no? So ayan, tatlong car tayo sa loob ng isang taon. Hindi lang tayo naglalabas, pati sila. So nakapag-yacht incentive tayo. Ito yung mga incentive, no? So tapos nilaunch ko na rin yung dahil first anniversary ng team ko. Kayo din, pwede naman sa depende sa kalagayan, no? Ako kasi kahit pa paano maganda yung nangyari. Kaya ang ginawa ko po, nag-rent po ako ng isang function dito sa Angeles. Hindi pa siya hotel, kumbaga function lang siya na talagang doon ginagawa yung mga event. Kasi kailangan dumaan tayo sa ganitong proseso kasi magpapalaki tayo ng team. So kung ano yung position mo, yun yung magiging uniform mo. Okay? So, inom lang po ako. Yan yung magiging isusuot mo sa event natin. So, dahil event namin, para kami ikakasal, 150 guests na mga top performer natin, no? So, sila yung mga na-invite. At nag-invite din ako ng mga kasama nating mga mentors, no? So, yan po yung first year anniversary namin. Ito po yung mga elite executive namin. Iba-iba yung mga kalagayan nila. May doctor, may mga businessman, may mga police. Iba-iba po. So, sayang worldwide talaga for everyone po. At ang pinakamagandang blessing na nangyari po sa akin talaga, yung dating sinasabi ko lang, kung walang business center sa Pampanga, kunin natin tayo na lang ang kukuha ng business center. Nangyari po ba? Grabe yung declaration ng dila natin. No? Basta nasa maganda lang yung mga sinasabi nyo, ha? Kasi makapangyarihan ng dila, sabi nga sa Bible. Actually, kahit di mo pa hinihingi, binibigay na talaga yan. Kaso kailangan lang talaga siya ng trabaho or action. So yun. Clear naman po, Men's Daisy, papunta na ako sa ano kayo. Okay naman po. Yes po, clear po. Ayan, sige po sabihin niyo lang po. Yan. So ito na yung mga elite executive na team sa under my team. Pero hindi na po updated to, no? Matagal na siyang ano, pa-update natin. So ngayon, sa loob po ng 2.5 months, ito po yung organization na na-create natin. From October 15 to December 2023, ito po yung total na benta natin, 9 million po ano, na sales sa package, wala pa yung repeat order, 37 jeep po. Tapos po ng 2024, okay, ito naman po siya, new members 1,066. Kaya alam niyo po mga mentor, excited po talaga ako sa 2025 na to. Bagamat no, dumadaan tayo sa iba-ibang hindi natin kumbaga expected na mga nangyayari part ng mga pag-grow natin sa negosyo. Okay, excited ako na mag-multiple pa rin numbers ng mga sumasali po sa organization natin. So, new members po namin ng 2024, 1,066. Parang minumultiply ko siya. Parang isang taon pa lang, pwedeng mag-multiply ng 10. Tama naman po, di ba? Almost 44 million po ang sales namin po sa loob ng isang taon.
syempre wala pa yung repeat order dyan. So yan po, no? Ganyan na mangyayari sa atin. Basta alam mo yung gagawin mo, alam mo yung sinalihan mo, at alam mo yung dapat na ginagawa mo, no? So, papunta na tayo sa training, no? Bakit tayo mag-IAM? So, ito, ginagamit ko lagi ito. Nakita natin, health is wealth, the greatest wealth is health talaga. Totoo yan. Kumbaga, iba-ibang klaseng pagyaman, mayaman sa kaibigan, mayaman sa mga property o ano pa man, pero ang pinaka-the best is maging healthy tayo. And then, nakita natin sa IAM yung opportunity, personal development, business with a system, and then fastest vehicle. Totoo naman yan. Kasi nakita natin yung retirement program sa uni-level pa lang. Agree naman po siguro kayo doon. Doon ako nakatingin. Hindi ako nakatingin sa present. Ang present kailangan daanan para makarating natin yung dulo na tayo naman talaga mananalo dito. So ito, pakita ko sa inyo yung dito yung parang pang-closing ko lagi. Kahit sa mga employee, kahit sa mga, kung sino pa man. Maliban na lang kung may pera. Pag may pera kasi, ang closing ko doon, syempre, kailangan yung purpose na lang. Kasi nga, yung tumulong na lang siya, kung siya successful na, pero ito kasi sa mga katulad natin na hindi pa naman talaga okay sa buhay at gusto natin maging channel of blessing. So ito yung pang-closing ko, yung retirement program natin. So imagine mo yung 5 years plan na to sa left po, no? Yung first year, makasampu ka lang, kahit dalawa lang, pero yung dalawa nakakuha ng apat, 10 na yon. Okay? So, pero syempre, yung duplication, mahalaga. So, dapat yung 10 maging 10 din, 100 na yon sa isa second year. Kung titingnan mo, scenario nga to eh. So 111,111 ang total na naging organization mo sa loob ng isang taon. 'Di ba? So active members, kunin na lang natin yung 10,000 active members na umiinom ng barley. Sabi nga dito, pag bumili siya ng isa sa 10,000 active members, magkano ka daw per month? 50,000. Isang box. Isang box lang ba ang iinumin ng isang tao? 'Di ba? Hindi naman, 'di ba? Paano kung tatlo? Di ba may 150,000 ka? O paano kung anim? Paano kung dalawa sila sa pamilya? May 300,000 ka. Eh paano? Yan lang ba iinumin niya? Dalawa lang ba sila sa pamilya? Katulad namin, is may isa akong anak at kasama namin yung parents ng misis ko. Halos 21 boxes kami ng barley every month. Diba? Tapos nagkakape pa kami, nag-aasay pa kami, nagagarasinya kami. Lahat ng produkto natin, iniinom ko, anong mangyayari sa upline ko? Diba? Yung passive income pa lang sa kahit centavos man yan, pero pag pinagsama-sama mo dahil under niya kami, sa buong Team Shera, grabe yung level niya. Tama? So, ganun din ang mangyayari sa atin. So, sana tingnan nyo to sa long term. Okay? So, syempre sa umpisa, mahirap pero every time na ginagawa mo naman, nagiging normal na lang siya. Okay? So, ako, ito yung nakikita ko, retirement program. Walang sinabi ang SSS. Diba? Totoo naman. Pinakamataas na SSS, 15,000 na. Pero diba, paglabas mo sa pagiging empleyado, hinto na lahat. Eh dito, kahit ayaw mo na, sasabihin mo ba, "Uy, huwag na kayong uminom ng macchiato." Hindi na pwede yun. Lalo na sobrang bestseller tayo. Alam niyo ba sa Pampanga, 700 bucks kami every 2 days. Macchiato lang. Okay? Grabe po ang macchiato. So, sobrang ganda. So, kumbaga, nakita ko, parang ito yung vision. Nakita mo yung vision na after 3 to 5 years from now, magiging ganun yung level mo, kahit hindi na muna sales match. So, mahalaga yung vision. Sabi nga dito, ito yung direction mo. Nakikita mo to eh. Kumbaga, kung ano yung present ng mga top mentors natin, dahil dumaan sila sa proseso, yun ang magiging future natin. Tama? Tapos, nagiging source ng motivation yung vision natin. Magpo-focus din tayo sa mga goal natin, no? Kasi dapat huwag kang magpa-distract. Marami talagang opportunities sa labas, pero I recommend I am worldwide. It's a God-centered business talaga. At iba yung pinuno natin. Alam nyo ba, syempre nasa ganito tayong negosyo, no? May nakita ko na syempre yung parang competitors, sabihin na lang natin ganun. Pero grabe yung mga leadership nila, nagmumura. Ayoko ng ganong leadership, 'di ba? Iba sa IM, wala akong nakikita nagmumura ng mga top mentors. Sila nagmumura, grabe sila. So, kumbaga maraming opportunity pero pili kayo. Ako, eto na talaga yung itataya ko na yung parang buong buhay natin, no? Kasi forever na tayo sa MMWorld. Kasi nakita ko, hindi lang pala para ako kumita dito, na ako yung personal use, gusto ko extra income. Hindi. Habang tumatagal pala kami dito, nakita namin yung purpose namin in life. Kasi tumatanda rin tayo eh. Hindi yung basta pang pamilya lang. Kasi kung nag-Canada kami, pang pamilya lang. Eh dito nakita ko na gagamitin pala ako ng Diyos na makatulong din ako sa mga under ko at sa mga iba.
Kasi lahat naman tayo, yun ang ano natin. Yung purpose mo kaya nabubuhay tayo sa mundo is to help, hindi lang para sa pamilya. Hindi tayo pwedeng maging makasarili. Kasi kapag ka nandun ka sa corporate, pang pamilya lang. Kaya bang tulungan yung kapatid mo? Hindi. Eh dito kasi, talagang kayang-kaya. Okay? So, bakit ka nagsisimula? Dahil dun sa vision na nakita mo. Okay, so mahalaga itong vision. Okay, so vision board. Lahat po ba dito kasi kami on board na pag pumasok yung team, pag may mga pumasok na bago, so gusto namin na magkaroon sila ng vision board. Kasi ito yung mga, nakita namin ito kay Mens Ikay. Okay, thank you so much Mens Ikay. No? Kumbaga ito nagagamit ko na rin siya. Pero yung mga vision board nyo ba, ang sinasabi nyo ba, magkaroon ako ng sasakyan, bahay, ganito, ganito, travel, ganito. Pero recommend ko po, ito natutunan ko lang to. Sa vision board natin, ang pinakamahalaga sa lahat ng ilalagay mo, ito siya. Okay. Good health. Okay. Good health is the best wealth. Agree? Okay? Kasi bakit? Ito kasing pagiging healthy natin. Sabi nga ng isang salita, kung mahal mo yung pamilya mo, dapat huwag kang mamamatay. So, grabe, no? Totoo naman. Kasi kung namatay ka, paano yung pamilya mo? Paano mo sila matutulungan? Kaya kailangan maging healthy tayo. Kaya dito, kailangan, ang ganda ng negosyo natin eh. 'Di ba? Nagiging healthy ka na, nakakatulong ka pa, at naabot mo pa yung mga gusto mo sa buhay. So, number one to sa vision board. And then, eto na yung material. Yung material na sinasabi ko, paano to, no? Siyempre, as a leader, as a mentor, so ito talaga. So, maging materialismo, hindi na yung materialismo, no? Kumbaga, tools kasi to. Eto siya. Ito naman yung sa akin, no? Kapag sa personal. Siyempre, sa team ko, gusto ko, maabot din nila. Okay, so yan. Gusto ko 2024 declaration nangyari. Kaya nga na-challenge ako ngayon 2025 kasi sinabi ko to 2025 nandito pa sa Mentor EK, sinulat ko pa yan, pumirma pa ako. Okay, kailangan ilabas natin to whatever it takes. Okay? So, tapos Raptor, gusto ko talaga yan. And then sobra-sobra na siguro tayo dito. Okay, gusto natin rin ng Lexus. And then 2026 bahay. Okay, kasi ako po is nagre-rent lang kasi nung gusto natin pumunta ng Canada, lahat kasi kinikip up natin. Na, so big move sa akin yun. Pero hindi naman ako nagkamali na ipagpalit ko lahat ng pwedeng mangyari sa akin. Dito na ako sa Worldwide kasi at least nakita ko may purpose ako dito. Okay? So ano pa? Yun ang countries. Tapos 2027, gusto ko mabuo ko na rin yung mga bato na yan. Okay, 2028, yung financial freedom. So dito, papasok na yung topic ko, no? Kasi, ayan, naka ilang minutes na rin ako. So how to build your organization, yung naisip ko. Bagamat yung iba, meron na. So baka po makatulong din po sa inyo to. Sa mga bago, talaga kailangan nila to. Yung onboard mo pa lang, kailangan alam mo na yung gagawin mo. Okay? So share ko lang po sa inyo, no? So believe plus action equals result. Nakikita naman talaga lagi yan at naririnig natin lagi yan. Kayo po ba mga top mentors, lalo na siguro kung 6 months to 1 year o 6 months pataas ka na maliban sa mga bago, siguro naman yung belief mo sa IAM, hindi pwedeng 99.99% lang. Kailangan 100% ka talaga para yung decision mo talagang yung talaga na panindigan mo. Ano man ang distraction, ano man yung temptation na mga pwedeng ipakita sa iyo ng sanlibutan, dapat focus ka lang. Pag believe ka sa produkto, believe ka sa kumpanya, believe ka sa mga may-ari, dapat buo mo nang ibigay yan. Plus action, syempre mangyayari, magkakaresulta ka. So bago maniwala yung mga may sasama mo dito, dapat ikaw muna maniwala ka din. No? No? So, kumbaga, sa'yo siya magsisimula. Okay? Apat na susi para maging successful tayo. Know and embrace your identity. Kilalanin mo yung sarili mo. Okay? Dito kasi minsan, di ba, kumbaga minsan, hinuli natin yung deepest why. Kaya ka nandito, di ba, parang, kasi para sa pamilya ko, given po kasi talaga yun eh. Pero dito, kailangan i-ready mo muna yung sarili mo at kilalanin mo muna. Baka gusto mo maging successful, pero hindi mo naman ginagawa yung ginagawa ng isang successful. Ang mindset ba ng successful, mina-mindset mo na rin ba? Hindi. Kumbaga yung mindset, dapat everyday naka-mindset ka. Hindi yung kung kailan mo lang siya gusto. Okay? So, ganun siya. So, kailangan kilalanin mo, ako in-embrace ko na network marketer na talaga ako. Pangit siyang pakinggan sa labas kasi parang pag sa labas kasi parang allergic sila. Pero hindi nila alam ito yung parang pinakamagandang negosyo sa buong mundo talaga. Lalo na sa IM Worldwide, no? Ano pa? Willing to learn and work. Kailangan natin yan. Yes, mentor attitude. Mahalaga yan kasi minsan di mo na
hindi mo na parang hindi mo na malubos maisip bakit yun ang pinapagawa. Pero walang papagawa ang mentor mo kundi para sa'yo. And always remember your deepest why pag nahihirapan ka para hindi ka mag-give up. Kaya mo ginagawa ito kasi nga para sa kanila talaga. Okay? So makakatulong yan. So master the basic. Hindi yung back to basic. Okay, ano yung master the basic? Pagka papasok mo pa lang dito, kunwari may mga downline ka, pagpasok nila, anong gagawin nila? So, kailangan ma-master nila itong basic na to. Ito lang naman di ba? Manual 3.0. Ako, alam niyo po ba, ilang beses kong pinanood to, ilang beses akong paulit-ulit. Kaya nga, master the basic, paulit-ulit. Hindi mo talaga makikita. So, pinakita ko na po, and protocol, and then yung IAM 5, IAM 6 yung pagdating ng event, no? Ito talagang ginagawa kong kumbaga parang ano yung system ng Team Shera. Okay, so ang Team Shera, ang system niya, once na may bago, alam na ng sponsor kung ano gagawin niya. Mahirap kasi na pagka-sign up, hindi mo na binalikan, hindi mo minanol 3.0, kaya kapag nag-invite siya, mali-mali. Okay? So, kumbaga kasi may system tayo eh. Magsiset tayo ng standard. Kaya kailangan i-master nyo to. Okay? So, yung IAM 5, iikot lang dyan. Kasi laging umiikot siya, kaya nga parang back to basic siya. Pero master the basic. Okay? Kasi yan lang talagang gagawin natin sa I Am Worldwide. Okay? Yung iba, ano na lang, skill set, leadership training, gano'n. Pero yan ang pinakamahalaga talaga. Etong tatlo na to. Okay? So, know your target market. So, pag gagawin mo na yung business, sino sila? Sino yung mga target market mo? Gumawa lang po ako ng mga halimbawa dito, Mensa. Baka po sa inyo iba din. So, eto, ano lang to, kumbaga parang illustration lang din naman to kung sino yung pwedeng maging target market natin. Businessman, person who wants to start a business. May mga negosyo na gusto mag-business expansion, napakaganda na lang kausapin kasi talagang kaya nila yung chain. Okay, OFW, kaya nga nag-OFW sila para magkaroon ng puhunan and then magnegosyo sa Pilipinas. Kailangan lang ma-ibenta mo yung vision. Bakit sila papasok sa Worldwide? Ganun lang siya. So, retiree. Ang dami namin downline dito, puro mga retiree. Kasi naboboring sila. Pero nung nakita nila yung Worldwide, nagkaroon sila ng activities. Minsan, hindi na para kumita. Para lang magkaroon sila talaga ng activities. Okay? Employees. Kasi mga empleyado, ang sarap kausapin. Talaga naman pagka yung realization lang talaga. Kahit bigyan mo ng 10 to 20 years yan, ano makikita nila doon? Ay wala talaga. At least meron kami papakita na solusyon kung gagawin nila. Ano ba yung 3 to 5 years kaysa doon sa corporate? Kahit pag matanda ka na, alisin ka na. Eh dito, di ba? Iba. Okay? So mga dreamer, kahit walang pera, isa ako dyan. Dreamer ako dati. Talagang hindi hindi capital lang problema dito kapag ka pumasok ka. Yung decision mo talaga na gusto mo mabago. Okay? Yan. Kailangan yan. So leadership. Pag leadership, ano yung mga naisip niyo pag narinig niyo pag narinig niyo yung leadership? Pwede po ba makipag-participate muna? Pag leadership po, ano po yung kumbaga yung one word na naiisip niyo sa leadership? Leadership equals ano? 'Di ba? So, nandiyan pa po ba yung ilan po ba tayo? Ayan, di ko makita. Yan po, parang magano lang. So, ilan ba tayo sa Zoom? 48 pala tayo sa Zoom, oh. So, pag narinig niyo po yung leadership, di ba po, one word lang yung gusto kong iyan sa inyo, no? So, sige, yan na natin. So, yung leadership po, influence. Okay? Nai-influence natin talaga yung buong organization natin. Agree po ba kayo pag leadership equals influence? Kasi ikaw nagiging role model eh. 'Di ba? Sabi nga dito, the ability to inspire and lead by example is the heart of the effective leadership. It's not about the power or authority, but about the influence to guide and motivate your teams towards your goals. Tama po, di ba? So, sa leadership, ikaw ang nagre-represent. Okay? Kaya kanina, ang daming messages po sa GC namin kasi ang ginigirit nila kami. Kasi pumasok na kami ulit sa top movers, no? So, syempre, hindi naman namin magagawa yon. Kumbaga, parang representative lang kami ng team. Kumbaga, teamwork yon. Okay? So, teamwork talaga yon. Kumbaga, ano man ang achievement mo, huwag mong ikling na sa'yo. Dapat team yon na lahat kasi doon nag-effort, hindi lang ikaw. Kasi being a leader, kailangan ano ka doon nga sa personal ano natin yung mga DSIC natin kailangan flexible. Okay, kailangan yung papuri hindi na sa'yo. So ganun siya, no? So leadership, ikaw na yung nagsiset ng standard. Ano ba yung standard ng team mo? So parang ganun siya, transform, dapat nakikita nila sa iyo yan.
So, kumbaga kahit sa pananamit lang, makita nila yan. At ang pinaka-importante talaga yung character mo. Sino ka ba sa organization mo? Kailangan good character tayo. Alam mo, napakalaga ng good character. Makikita kasi talaga dyan kung sino ka talaga. Okay? So, yung commitment, ako yung commitment ko kasi nga big moves ko na, hindi na kami pumunta ng Canada, di ba? So, big moves ko talaga yung commitment ko sa team. Hindi dahil ang sinasabi natin 3 to 5 years program lang. Actually, walang graduation. Sabi nga ni Pres, calling tayo dito, tinawag tayo dito, kahit ano man ang marating natin dito, okay? Kumbaga magre-reset pa rin tayo kung paano rin mabago ang buhay nila. Okay, so ganun siya. Okay, what to do as a leader or captain? Ano, kung leader ka, ano yung mga dapat mong gawin? Okay, kasi papunta ka dito kahit wala kang organization. Ito, reminder lang to, napapunta ka talaga dito. Look for a mentor. Totoo yan. Mahalaga na connected ka sa mga mentor, no? Hindi lang ikaw kasi mahirap kung ikaw lang lagi, kung ano lang yung mga alam mo, yun lang ano mo. Kumbaga kailangan mo rin kasing mag-recharge kung ano pa yung mga effective na makukuha mo sa mga top mentors, no? So yung mindset, pag leader ka, yung mindset mo dapat 001 na yan. Okay, hindi mo na hinihintay yung mentor mo para may mag-set ka ng IBP. Okay? Kami ang inaano namin, nire-reserve kami pag executive account talaga at alam na, okay, nire-reserve na kami. Pero kapag associate talaga, sila-sila na talaga. Okay? So, ano lang yan? So, knowledge and skills, nasa pagiging leader man, dapat makita nila sa iyo yan. Personal development, image and branding, yan. Alam naman natin yan. So, reinvest. Ikaw ba, nung kumita ka, ano na ginawa mo? Nag-reinvest ka na ba? Nag-reinvest ka ba sa team mo? Nagbigay ka ba ng pa-incentive? Naglabas ka ba ng resulta mo? Kasi pag wala ka nilabas dito, 'di ba? Sabi nga, kumbaga sinasabi namin, makaka-close ka naman ng GD, 'di ba? Pero hanggang doon na lang 'yun kasi wala naman silang nakikita sa iyo. Kaya dapat ito, mga mentor, kailangan talaga natin. Ako ang pinapa-reinvest ko sa team, once na nagano sila, once na nag-just for you sila kung 300,000, hindi ko pinapa-down lahat. At kukuha lang sila yung maliit muna na, yung kaya, yung 1 million muna para below 20,000 lang per month. Tapos yung 120,000, ipapabuffer namin yan kasi 6 months kasi magtatrabaho sila hanggang lumaki ng lumaki yung income nila. Reinvest yun. Kasi pag nag-reinvest ka, mas lalaki yung income mo. Okay? Kumbaga para bang sira yung aircon mo. Kailangan palitan mo kasi kung hindi sira yan, kung restaurant yan, wala nakakain sa'yo. So kailangan may nakikita sila sa'yo, reinvest. So belief and vision. So syempre, makikita rin talaga sa atin yan. So master the art of the duplication and delegation. Kailangan ma-master mo to. Lahat ng natututunan mo, kailangan ma-apply mo. Kailangan ma-duplicate ka. Kasi pag hindi mo na-master ang duplication, mapapagod ka. Okay, hindi pwedeng ikaw lang ang superstar. Okay, kailangan makapag-create ka ng maraming superstar. Okay? Agree kayo doon? Kasi kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka marunong mag-duplicate, ikaw lang lahat, mapapagod ka. So dito, kaya nga, ang network natin is mga tao, i-duplicate natin yung nalalaman natin, yung mga ano natin sa kanila. Kasi doon pupunta yung leveraging o yung pagkaroon ng passive income. So ito, nakita ko lang to, duplication, sabi dito, multiply yourself. Teach a system. Totoo naman, di ba? Build a leader, simple and repeatable step. Okay? So, ito yung duplication. And delegation naman, empowering others. Totoo yan yung ginagawa na natin. Yung mga training na ganito, di ba? Lalo na kung sino yung mga sub-team na may-ari ng sub-team. Dapat ganito talaga. Assign and roles, trust the leader, share the responsibility. Kailangan ganito. Kailangan alam nila yung gagawin nila. Kaya ito parang, ano lang po ito, tawag doon, dinagdag ko lang siya. So tips, sabi nga, no, don't focus on being the superstar, focus on creating more superstar. Kaya totoo naman yun eh. Dapat kapag naka-achieve ka na, dapat sila na yung next spotlight. Huwag lagi ikaw. Pero minsan di maiwasan lang. Siyempre pag diamond ka talaga kasi nagiging hot to it. Pero kailangan merong lumilitaw. Kaya ako, ang goal ko po, kailangan meron ako limang sports car, left and right. Diba? Grabe yun. So, nabibisualize ko yun na darating talaga yun. Eh, mga top mentors natin, ilan ba yung mga supercar nila? Ilan ba yung mga sports car na? Nakita nyo kaya, ano nangyayari? Yun talaga yung formula eh. Diba? So, yun. Ito naman, what to do with leaders we don't follow. Okay? So, one word lang, bilisan lang natin, acceptance. Kasi hindi naman kasi lahat talaga is susunod sa'yo, hindi lahat na-inspire sa'yo. So, accept mo lang, okay? Pero wag tayo magtanim ng sama ng loob kasi being a leader talaga, ikaw lang nakakaunawa talaga. Minsan,
bubut pa yung mga member na marami nagmamarunong, 'di ba? Pero syempre being a leader, kailangan lang natin accept sila kasi hindi pa talaga sila nahulma sa gusto nating mangyari. Kaya patience lang talaga, no? Be more an influential mentor rather than authoritarian. Okay? So last, yung building relationship. Ito yung kasi hindi ka magwawagi pag hindi ka marunong nito at hindi dahil ginagawa mo to para lang kumita ka, kundi dapat nasa heart mo talaga, no? Yung pag-build ng relationship. Kasi ilalaban ka talaga ng team, build a relationship to all, hindi lang sa mga core mo, hindi lang sa mga elite executive mo, kami hanggang sa baba talaga. Kasi para nalalaman mo yung situation ng baba. Involve your leaders activities, totoo naman. Okay? Marami tayong activities. Ako, meron na rin akong breakfast every month sa mga elite executive. Tapos every Saturday, meron naman din kami dito na gathering dito. At parang yan ang pinaka-bonding namin. Appreciate your team. Totoo yan, nagpapagawa din ako ng mga banner, nagpapaprint ako. Even kayo. Kasi ganun talaga. Nagre-reinvest tayo. Part ng reinvest to. Make them feel sense belongingness. Dapat ma-feel, hindi nila ma-feel na malayo tayo sa kanila, relationship over money. Okay, so yun siya. So ito na yung last slide natin. Aim for rank up and result. Why? Bakit mo kailangan mag-rank up? Ang equation natin is rank up basis talaga siya. Tama? Pag wala kang rank up, wala kahit malaki pa ng income mo, hindi ka masyadong kumbaga marirecognize dito ang result and why. Ito. So, bakit mo kailangan mag-rank up? To prevent stagnation. Kasi baka ang nangyayari na stagnant na. Yung organization mo, wala nang nag-rank up, wala nang ano. 'Di ba? So, na-stagnant na kayo. Kaya dito, dapat every now and then, merong nagre-rank up pag naglabas ng incentive, kailangan kinukuha. Lalo na kung ikaw nakapag-create ng team. At lesson to, huwag niyong ibigay sa mga downline nyo yung kailangan ng RQB nyo para makuha nyo incentive. Huwag. Dapat kayo mismo na may-ari kumbaga kayo mismo na may-ari ng team, ikaw ang unang talaga na gumawa niyan. Kumbaga 20% lang sila, 80% sa'yo. Kung tutulungan ka nila, samahan mo talaga sila. Ganon siya, no? So to lead and influence, okay? Kasi pag nagra-rank up ka, syempre nalilid mo sila, nai-influence mo sila, nai-inspire mo sila, na-motivate mo sila, nagkakaroon ng ignite, kumbaga na-fire up ang team. Okay? Tapos na-unlock mo pa yung ways of earnings kasi pag nag-sapphire ka, okay, kasama yung leadership bonus. Malaki yun yung leadership bonus kapag hindi ka sapphire pay rank, maliit siya. Kaya kailangan kahit sapphire pataas, kailangan na-maintain mo talaga siya. To hit and other incentive, totoo yan. So, nangyayari sa atin yan. And to inspire yourself. Okay? So, syempre, kumbaga, na-inspire naman talaga sa mga resulta na nangyayari. Katulad ko po, talagang na-inspire din ako hindi naman kumbaga, kasi nga, deserve naman natin. Kasi hindi naman tayo nag-rank up, hindi naman tayo kung ano man ang narating na wala tayong ginawa. Kaya mga mens, kung ano naman po yung ginawa namin, ginawa ng mga top mentors natin, yun din talaga kasi wala pong shortcut dito. Okay? Pero may mga top mentors na aalalay sa atin na sila yung tutulong sa atin na ma-achieve natin lahat yung mga gusto natin sa buhay. Sabi nga dito, no? Last slide ko na po ito. 'Di ba? Kung nakita nyo, parang pagkakit sa bundok hindi madali pero may mga makakatulong naman sa atin, no? Yung pagkakit kasi sa bundok hindi siya biro, maraming matatalim na bato. Di ba? Pero kapag nakakit na nila, iba yung nakikita. Ito parang sa diamond, iba yung nakikita ng mga diamond mentors, kita nila lahat. Kayo limited lang nakikita, kaya dapat tayo rin umakyat lahat tayo, no? Umakyat tayo sa bundok ng pagiging successful. So sabi dito, kung naniniwala ka na mababago yung buhay mo sa I am worldwide. Di ba? Sabi nga dito, di ba? Jesus said to him, if you can't, di ba? All things are possible for the one who has faith. Naniniwala ka ba? Dapat, kung makikita mo yung sa Mark 9:23 na yan, tanggap, kumbaga, tinanggap mo na habang hindi pa nangyayari. Pero tinanggap mo na. Pero habang hindi pa nangyayari, ginagawa mo yung action na dapat makuha mo yun. Okay? Para marami ka rin ma-bless, yung purpose mo in life talaga, ma-enlighten na makita mo rin. So dito, hindi ka magtatagumpay kung hiwalay ka sa taas. Okay? Kung magtagumpay ka man, may personal kang tapos sabi nga ni Pres, nung umaten kami dagdag ko lang, nung umaten kami sa Fire Elite Executive, kapag ang mabuting tao, di ba,
kunwari, ano natin, nadadamay kahit hindi mabuting tao, nadadamay sa kanya. Pero kapag may maling tao, kahit yung mabubuting tao, pwedeng madamay. Kaya kung tayo nakapagpalaki na ng team, yung iba dyan, okay, dapat yung intention natin talaga, hindi lang para sa atin. Ako, lumalaban ako, hindi pare-pares yung panahon, may mga mabagyo, may mga ano, pero hindi tayo susuko para sa kanila. Para yung commitment natin makita nila. Naniniwala naman talaga tayo ang makapagbata ang siyang magwawagi. Kasi nga, yung takbo ng buhay natin dito, hindi siya basta-basta. Okay, pero, kumbaga, tinanggap na natin. Tinanggap na natin yung success. Tinanggap na natin kasi bibigay talaga ng Diyos sa atin to. Kailangan mo lang talagang dumaan. Kaya enjoy mo lang kung ano ka man ngayon. Naniniwala ako mas malayo ka na kumpara sa dati. Kaya huwag ka nang magpa-defocus. Tingin lang tayo dito ng dire-diretso 3 to 5 years from now o 5 to 10 years from now, di ba? Ibang-iba na tayo. So, yun lang mga mens, no? Sana naka-inspire tayo sa Team Eagles at nakatulong tayo, no? So, ano naman, kumbaga, ano lang, if kailangan lang din, basta makatulong sa team nyo, no? So, let me know, message lang. Willing naman tayo. Wala namang cross-line eh. Pero ako rin po, syempre, kailangan ko rin yung mga learnings tsaka yung mga strength nyo rin, no? Kaya happy ako na naging family ako na I am worldwide at makakasama namin kayo. So, lahat tayo magbabagi dito. Basta focus lang tayo, no? So, wag tayo magpa-distract, okay? So, yun lang mga mentors. Thank you so much po and amazing morning sa lahat. Congratulations sa lahat ng achievements, men. Sobrang nakaka-amazing story, no? From bibili lang ng barley to copper, dapat, na ngayon diamond na. Para sa iyo, Mens, gaano kahalaga ang paglalabas ng resulta sa network marketing and ano yung naging effect sa team ninyo after mo maglabas ng mga results? Thank you so much. Ay, amazing morning si Mentor EK pala to. Hello, mens. Yung paglalabas ng result kasi intentional talaga siya. Actually, wag mong hintayin yung kalagayan mo na maging okay ka bago ka maglabas. Kung nauunawaan mo na makakatulong talaga sa ito, magiging tools talaga siya sa iyo. Kailangan kumbaga intentional, ilabas mo na talaga. Ako nauunawaan ko eh. Kaya hindi ako kumbaga dahil naunawaan ko ano man yung tsaka ano siya mens, malaking tulong po talaga siya kasi mas lalong lumaki yung organization at naduduplicate ako. Syempre yung income natin sa dashboard lumalaki din. Kumbaga pero lahat naman ng income natin nire-reinvest muna natin. Ako naka-mindset po ako mentor Ikay na 2 to 3 years po lahat ng income po ni Mentor Rap i-reinvest ko po. So, kumbaga tinatayaan ko ang company. Company nga, tumataya ng milyon-milyon billboard, tsaka po yung mga kinukuha niya mga Korean, di ba? So, para po mas ano talaga. Ah, kumbaga, sa atin naman yun eh. Kahit tayo naman po ang gagamit. So, malaking impact po talaga sa pagbibuild ng team ang paglabas ng resulta. Yan po ang Mentor Ikay. Thank you so Susundan namin kayo, much. Mentor Ikay. Thank you Pero so yung realistic muna, yung kaya muna. Yes. Hindi yung sobra-sobra muna na... Kasi pag sobra-sobra parang may pagka-ay eh. Hindi pa masyadong ano eh. Kaya yung iba na nawawala. Pero dapat doon ka lang natutunan ko kay Mentor Ikay, yung ano lang, yung realistic at yung alam mo na kaya mong ilaban siya. So ako doon ako Mentor Ikay, kaya nandun tayo sa Corvette. Huwag mo na Lambo. Yeah, Parang men, ganun. nakakasama na sa Supercar Club ang Corvette, kaya okay lang. Opo, kasama Pasok na na. siya. Yeah, thank you so much, Mentor Rafael. Ayan, Thank you so much po, Mentor Ikay. Ayan, si Mentor Daisy para sa ating next question by Mentor Lay. Go, Mentor Daisy. Ayan, thank you so much po, Mentor Rafael. Meron po tayong next question. Ayan, sabi po ni Mentor Lay, thank you. Thank you, Men, sa time. Ano po ang key activities mo na talagang nagbigay ng result para ma-hit mo ang diamond? Tapos, may next question pa po. Para po ma-hit ko yung diamond, ano yung mga daily activities ko? Ano po talaga, consistency po talaga yung ginagawa naming daily activities. Kumbaga parang kahit nga Sunday basta binigyan na natin para sa Diyos yung sa umaga, minsan hindi maiwasan talaga. Kasi nga yung identity natin
Yun at alam naman natin na kailangan natin talaga na maraming activities para maabot natin talaga yun. Kasi walang mangyayari sa'yo kung walang activities. Parang ano yan, ah, wala kang click day kung walang activities. Tama? Kasi ano ang inaano ko ngayon, ah, actually ang goal ko ngayon, mga mens, no? Nagpaparami ako ng associate ngayon. Okay? Although hindi ko naman inaano yung mga ano, siguro ito sinashare ko lang kasi hindi naman natin masasaturate ang market. Kahit i-share ko sa inyo, lahat naman, para lang lahat is gawin. Kumbaga, gusto ko maging dominant, kumbaga, yan ako yung associate talaga. Ako kahit diamond na ako, yung consistency nandun pa rin. Kasi hindi pa naman tayo graduate at wala nga graduation dito. Kumbaga, mawawala lang masyado yung dati mong ginagawa, hindi mo na masyadong gagawin yan soon. Kasi nga, nakapag-build ka na ng empire mo. Parang ganun po siya. Kaya, ano lang, dapat alam mo lang yung daily method mo talaga, yung mga ginagawa mo. So, yun lang po mga mens. Consistency lang talaga siya. Ayun, last question, Ment. Ment, ano Opo. yung pinaka-effective mong script o linya pagpapaliwanag ng Jade? Sa Jade, syempre, pinapakita natin yung beauty ng bakit yun ang pipiliin niya. 'Di ba? Kasi may mga associate naman. Kasi alam niya naman Kasi pag pinakita mo kasi yung tatlong types of membership, ginagamit natin yung 90% is a user, 9% is a seller, at 1% is a builder. At kung kaya ng tao na mailabas niya yun, syempre, at nakikita niya based dun sa pagpapaliwanag mo, no, na pwedeng mangyari yung nangyari sa'yo, sa kanya, lalo na kung mas may resulta ka, okay, may pupush mo talaga. Kaya maganda dito magkaroon kayo ng result para mabilis nyo rin ma-encourage na pumasok din sila ng executive account or Jade. Iba kasi ang beauty ng Jade. Kumbaga marami talaga na pag nakita nila yon kahit wala sila, ginagawa nila ng paraan. Katulad namin ngayon, no, kumbaga i-share ko, this month, no, yung pinuntahan ko sa Pangasinan, okay, so engineer yon pero developer, may pera, kumbaga hindi niya na kailangan, pero bakit nabenta ko pa yung Jade? 'Di ba? Kasi nga, nabenta ko yung vision. At nabenta ko rin sa kanya na pwede siyang makatulong. Bagamat siya is okay na, pero grabe yung property niya, grabe yung business niya. Pero grabe yung nabenta ko sa kanya, hindi lang isang shade. Okay? So, nabentahan namin siya, pati family niya. May tao na ganun na hindi ano yung 1 million sa kanila. Kumbaga parang basic sa kanila. Kaya ang kailangan lang, maabot mo yung puso nila. Okay, kailangan masagot mo yung gusto na. Kasi ang dami opportunity, pero bakit nakita nila to? So, syempre, depende yan sa conversation na pag-uusap. Pero pakinggan mo muna sila bago mo latagan na kung ano-ano talaga. So, alam mo naman yan may mga ganun kasi talaga depende sa usapan. Kaya kailangan ma-master mo yung DASC natin. So, isa yun sa makakatulong para ma-filter mo kung anong klase yung based dun sa conversation mo, yung client. Okay? Pero pag naabot mo na yon, grabe. Unexpected na ganun na sobrang mabibless ka kasi nga nabenta mo yung vision na hindi lang para sa opportunity. Kasi opportunity hindi na nila titignan yan Yung makatulong sila at maging gumanda yung health nila. So yun ang habol talaga nila. So yun po. Sa opportunity sa iba, kumbaga kung hindi negosyante, kailangan nilang ilaban. Okay? Kumbaga marami nang dumaan na pera sa kanila. Realization. Yan naman ang ginagawa natin 'Di ba? Realization na kung di nila gagawin to, kailan pa? So kung hindi sila gagawa ng pagbabago, 'di ba? Anong expected nila na magbabago after 5 to 10 years? Kaya eto, hindi aksidente ito na nakausap natin sila. Kaya kailangan doon pala mapaisip sila. Eto na yung chance. Baka ito na yung matagal mong pinagpipray. Ang kailangan lang talaga naman ng opportunity pag dumadating sa atin, yung time na wala ka. Pero ang tanong, ilalaban mo ba? Parang ganun lang siya. So, marirealize niya yon. At syempre, bibigyan na lang natin na kung paano niya makukuha din. So, kumbaga, solution ang pinapakita natin, hindi yung problem. So, lahat naman may sagot
So, yung capital, ano lang yan, kumbaga, hindi yan yung first. Yung first yung decision mo. Yung prospect, ano decision mo? So, pinakita na sa'yo to. So, pares lang naman tayo. Nung time na nakita ko rin yan, hindi rin ako ready. Pero ginawan ko siya ng paraan. So, anong paraan mo? So, yun ang i-share mo. Kaya ngayon, di ba? Kaya iba yung may resulta eh. Kaya mga mens talagang pilitin nyo na mag-rank up kayo. Yun talaga, rank up and kahit anong car pa yan, ang importante may sasakyan ka. So, yun lang, Mets. Ayan, thank you so much po, Mentor Rafael. And okay lang po ba? May last question pa pong humahaba. Sige po. Okay lang Ayan, naman po. from Mentor Marivic Congayo. Thank you, Mentor Rafael, sa learning. Paano po kayo nakapag-build ng team? Ano yung ginawa mong way? Yung ginawa kong way, nung nagsimula kasi ako, tsaka di ko rin kasi expect na magbibuild ako ng team. So, lahat naman tayo, no? Kung nung makita nyo si IAM, ang gusto lang natin, personal use and then yung extra income. Pero yung pagbibuild ng team, naunawaan ko na lang kumbaga habang tawag doon, hindi mo ko kasi namamalayan kasi nga may calling nga tayo dito eh. Yung pagbibuild ko talagang nung ginagawa ko na siya, akala ko yung parang extra income lang, ganun lang. Nung maunawaan ko yung purpose ko dito, yun, ang ginawa ko, nung nag-build ako ng team, sa Pampanga muna ako nag-focus. Nag-spiral muna ako dito. Kasi hindi ako pwedeng mag-business expansion. Naka-mindset ako na walang resulta. Hindi ako pakikinggan. Okay, kaya nung nag-business expansion ako sa Visayas, kilala niyo ba yung doktor na sinasabi ko na sa Roa City? Alam mo, ayaw niya akong papuntahin. Ito yung kwento ko sa inyo. Kilala ko siya, pero hindi niya ako paniniwalaan kung wala akong resulta. Nung nag-sapphire ako, tapos sinisendan ko rin sa kanya yon. Okay, ayaw pa rin niya kung ano kasi nga, what is 300 sa kanila, kahit na nag-sapphire ako. Pero sabi ko, Doc, no commitment. Huwag mong isipin yung gastos ko, yung pagpunta ko dyan. Basta ang goal ko lang is, ma-explain ko sa'yo. Nagpadala na siya ng pang, ah, ano tawag no? Pang silver, 16.8 at pina-LBC ko na. Ang maganda lang sa doktor, nung wala pa ako doon, pinatry niya doon sa patient, pinatry niya doon sa tagalinis niya ng na 10 years na hindi nagme-meds. Nagulat siya, nag-meds siya. Kaya nung pumunta pala kami doon, may resulta na. At merong parang pumunta doon na dapat magda-dialysis siya. 1,600 ang creatinine. Kwento niya na lang eh. Hindi niya agad sinabi sa akin eh. Pero interested na pala talaga siya. So, 1,600 ang creatinine, tapos naging 600, naging normal. 33 years old, nagmamanas na. Binigyan niya lang ng barley tsaka yung pampahihi. So, anong nangyari nung pinuntahan namin siya, syempre nagdala ako ng top mentors. Kailangan kasi magdala ka pagka medyo big client siya eh. Di baling, huwag mo isipin yung gastos, part kasi yun eh. So, anong nangyari, sabi niya, pag-isipan ko, umuwi na kami sa hotel, pinresent namin. 12:30 na madaling araw, pinatawag niya ako, pumunta kami sa clinic. Alam mo, sabi niya, hindi ako makatulog na pasok ako ng 5J. Kung hindi mo kasi susubukan na mag-market sa iba, okay, hindi mo malalaman. Maraming magkano, hindi naman lahat ng pinto sarado. Kumbaga may magbubukas pa rin naman. So ako yung pagbibid ko talaga, nag-spiral muna ako. Diyan ka muna sa lugar mo, lalo na kung hindi ka pa masyadong, kasi kailangan mo kasi ng gas eh. Gas yung income, gagastos ka, nagre-reinvest ka. Kaya dapat naka-mindset ka na huwag mong isipin yung gastos kasi part ito, kasi nagre-reinvest ka. Para pag okay ka na, may 300,000 ka, may 100,000, pwede ka na mag-business expansion kasi ang pag-business expansion, hindi siya biro. Hindi pwedeng one time ka lang pumunta. Ako po, ang commitment ko, every month nandun ako. Pero dito sa Norte, every week. Kasi hindi pa ako graduate. Kahit na business center ako, hindi pa. 1 year pa lang naman tayo. Tsaka, hindi naman yung walang graduation nga. Kumbaga parang, ako nag-enjoy ako sa ginagawa ko kasi nagagawa natin yung purpose natin. So, yun lang mga mens, no? Ano naman, basta paniwalaan mo, na kaya mo. So, yun, mens.